Ikaw ba ay marunong o matalino? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si Brother Johnston and Ate Arlene Kula. Nakikigalak po kami, nakikicelebrate kami sa inyong anniversary. And binabati ko rin po ng belated happy birthday si Rina Balacano. Hello po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayong araw ay patungkol po sa wisdom and knowledge. Now, wisdom is more than intelligence or knowledge. It is the ability to see life from God's perspective and to live accordingly. Kumbaga yung wisdom, mas malawak yun. While intelligence helps us understand facts, wisdom teaches us how to use those facts to honor God and do what is right. True wisdom begins with the fear of the Lord and leads to humility, discernment, and obedience. It is not merely about being smart, but about walking rightly before God in every decision and season of life. Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Bakit po yung fear of the Lord is the beginning of wisdom? Kasi pag sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng iniisip mo, pag meron kang takot sa Diyos, yung application mo niyan, yung klase ng pamumuhay mo, magagabayan talaga ng tama. Kasi may takot ka sa Diyos eh. Lagi mong iniisip yung respeto mo sa Diyos. Yung takot po, hindi yan yung nanginginig, no? You're terrified. Hindi po ganyan, parang natakot sa aswang. Yung fear of the Lord, yung sobrang lalim na respeto mo sa Diyos na ayaw mong makagawa ng mali kasi nire-respeto mo yung Diyos. But of course, kasama na rin dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, meron kang holy fear. Meron kang fear of the Lord. Ang isang walang takot sa Diyos, mapapahamak talaga yung buhay. Bakit? Hindi takot sa Diyos eh. Pag may tukso, wala akong pakialam sa Diyos, I don't care about God, susunggaban lang yung tukso. No? Pag may korupsyon, susunggaban lang yung korupsyon. Mapapahamak talaga. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, many people are intelligent but not wise. Parang ganito po yan, no? Sabi ng kaibigan ko, kakilala ko na ang dami niyang alam, no? Patungkol sa sabi niya, yung pag dinurog mo yung yung bawang, nagpo-produce siya. Wait lang ng mga 5 minutes, magpo-produce siya ng allicin, anti-cancer property, no? Something like that. Itong sibuyas, maraming mga healing properties yan, etc., etc. Sabi ng isa ko namang kaibigan, marunong ka ba mag-isa? Sabi, hindi. So, yung knowledge, yun yung marami kang alam. Yung wisdom, ito yung nia-apply mo, no? Meron kang bawang sibuyas, ang dami mong alam tungkol dyan, hindi mo naman kayang gisahin, no? Simple na mag-isa, hindi mo kaya. So, marami pong tao, matalino, pero pagdating sa application, kulang na kulang. Alam niyo po, sa observation ko po, maraming mga babae na sobrang talino, galing-galing mag-isip, logical, sobrang galing sa academics, pero ang hina pagdating sa puso, no? Ang hina pagdating sa emotion. Na pagdating sa academics, talagang valedictorian, no? Pagdating sa love life, nako po. Puro palpak yung desisyon, no? At nagiging sawi, nauuwi sa kasawian. Kaya po maraming mga matatalinong tao, hindi alam paano mamuhay eh. Hindi nila marating yung success in life. Kasi yung intelligence, it's not enough. Kailangan mo ng wisdom. Kailangan alam mo paano gamitin. Sabi nga ng sa isang nabasa ko, no? Sabi niya yung knowledge, it's about knowing how to make a ship or build a ship. Wisdom is to know where to sail it. Ano ibig sabihin nun? Yung knowledge, kaya mong gumawa ng barko. Pero yung wisdom, alam mo kung saan mo dadalhin yung barko. Alam mo kung saan ka maglalayag. You know the direction. You know what to do. Sa maraming mga tao, may pera, no, na pagkakitaan yung talino nila, siguro magaling sa computer, magaling sa IT, programming, kumikita ng malaki. Pero ang tanong, saan mo dadalhin yung pera mo? That needs wisdom. Kaya maraming tao,
napapariwara yung buhay kasi hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung pera nila, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa relationship nila, sa marriage nila, sa parenting, sa negosyo na minana, nauuwi sa kasawian, sa pagkabigo. Number 2 po, intelligence is the capacity to acquire knowledge. Marami pong mga tao, ang galing pag nagbasa. Ito nga ang libro ko dito. Ayan, malapit ko na matapos, konti na lang, matatapos ko na to. Pero, talagang kailangan ulit-ulitin ko yung mga, minsan may mga babasahin ako, hindi ko talaga maintindihan, ulit-ulitin ko talaga yan. Pero may mga tao na isang basa lang, naunawaan agad, na-absorb agad, na-acquire niya agad yung knowledge. Yun po yung intelligence, no? The capacity, the ability to gain knowledge. Now, yung wisdom naman po, point number 3, wisdom is applying knowledge in God's way. Pag may nagtanong sa inyo mga kapatid, what is wisdom? Well, maraming yan. Sabi nila, wisdom is applied knowledge. Kulang yun eh. Bilang Kristiyano, wisdom is applied knowledge. Pero paano mo i-apply? Ano yung i-apply mo? I-apply mo yung principle ng Diyos. Kaya wisdom is applying knowledge in God's way. Of course, hindi ko sinasabing yung intelligence hindi importante. Importante yan. Yung pag nagbabasa ka ng Biblia, dapat naunawaan mo. No, that's gaining knowledge. Ang tanong, anong gagawin mo dun sa knowledge na yun? Yung knowledge mo, kaalaman mo na natututunan mo sa Bible, kailangan yan na isa sa buhay. Sabi nga po ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7 verse 24, "Therefore everyone who hears these words of mine," sabi niya, yung mga nakikinig sa akin, naririnig niyo yung salita ko, "and puts them into practice," sinasabuhay nyo. Nakikinig, sinasabuhay. You gain knowledge, you apply knowledge. Ang sabi ni Jesus Christ is like a wise man. He is like a wise man. Sa Greek po niyan ay phronimo. Tingnan nga po natin, click lang natin. Phronimos. Ibig sabihin po niyan, wise or being shrewd, wise man. Dito po, sa Tagalog po, matalino. Tama rin naman yung translation. Pero mas accurate po yung wais. Ang isang taong wais, sila yung nagbabasa ng salita ng Diyos, ginagamitan mo ng intelligence, no? You acquire knowledge, at the same time, ina-apply mo sa buhay. Kaya mga kapatid, napakalaga ng mga devotions natin, lalo-lalo na pag may application. Kasi hanggat hindi mo na-apply yan, hindi yan karunungan. Kaalaman lang yan. At hindi natin gustong maging maalam. Ang gusto natin, maging marunong. Balik tayo dun sa kaibigan ko na marunong ka ba mag-isa? No? Kaya lagi ang tanong natin, marunong ka ba magluto? No? Hindi natin tinatanong, matalino ka ba magluto? Hindi ganun eh. Matalino ka ba lumangoy? Hindi yun eh. Ang tanong natin, marunong ka bang lumangoy? Marunong ka bang maglaba? Marunong ka bang magbasa? Marunong ka bang magsulat? Hindi natin tinatanong, matalino ka bang maglaba? Hindi eh. Kasi ang gusto natin, yung kaalaman na i-apply. At yung karunungan, it's an applied knowledge. And you have to apply knowledge in God's way. Kaya mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia at ina-apply natin yung principle ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos. Hindi sapat na madiskarte ka. Mga kapatid, hindi tayo umaasa sa sarili nating diskarte. Umaasa tayo sa diskarte ng Diyos. Lord, ano ba yung kaparaanan mo? Yun yung magiging kaparaanan ko. That is wisdom. Huwag natin kakalimutan mga kapatid, ang definition ng wisdom. Wisdom is applying knowledge in God's way. Ina-apply mo yung kaalaman mo mula sa Biblia, na natutunan mo sa Biblia, sa kaparaanan ng Diyos. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Number 1, seek both knowledge and wisdom. Yung knowledge and wisdom po kasi sa Bible, madalas interchangeably. Ibig sabihin ginagamit, baligtaran, no? Seek both knowledge and wisdom. Kailangan natin ng kaalaman, kailangan natin ng karunungan. Ang problema dito sa karunungan, kapag hindi mo alam, kailangan alam mo muna yung salita ng Diyos, alam mo muna yung principle ng Diyos para alam mo kung ano yung i-apply mo. Sabi nga po dito sa Proverbs 2:6, "For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding." Parehong nagmumula sa Diyos yung wisdom, yung knowledge, yung understanding. At hinihingi natin sa Panginoon yon. We seek wisdom, knowledge, understanding. Sabi po rito sa Proverbs 16:16, "How much better to get wisdom than gold?" Kung papipiliin ka, gold
o wisdom? Pipiliin mo daw wisdom. Bakit? Pag may gold ka, hindi mo naman alam paano gamitin, mapapariwara ka lang. Maraming taong tumaya sa loto, nanalo sa loto, napariwara ang buhay, nauwi lang sa matinding utang, malaking utang. Bis nanalo ka na, naging pobre ka pa, nanalo ka na, naubos mo, nawaldas, kasi walang wisdom, tapos naging pobre, nabaon pa sa utang. Ang dami pong ganyan. So, aanin mo yung gold, aanin mo yung wealth if you don't have wisdom. Kapag may wisdom ka, yung gold susunod, no? Normally. So, how much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver. Ang pipiliin mo lagi, wisdom, kesa dun sa gold. Silver, yung understanding kesa sa silver. Kaya mga kapatid, we seek both knowledge and wisdom. Huwag nating hanapin yung kayamanan dito sa mundo. Ang inuuna natin, wisdom. Kasi pag dumating yung kayamanan, you know how to handle wealth. Maraming mga tao, nakapagtrabaho, na-promote, nakapunta ng ibang bansa, andang naipundar ng mga bagay-bagay. Pag dumating na hindi na nila alam saan gagamitin. Minsan nasisira pa yung relasyon. Minsan nasisira pa yung pamilya. So, kailangan natin ng wisdom. Paano natin patatakbuhin yung negosyo natin, yung pera saan mo gagamitin, yung relasyon, paano mo ino-nurture, paano mo ino-nourish yung relasyon ng pamilya. That's wisdom. Pangalawa po, submit your will under God's will. Ito po talaga yung wisdom, no? You submit, ipapasakop mo yung kalooban mo. Lord, madiskarte kong tao, no? Pero hindi diskarte ko ang masusunod, kundi yung diskarte mo. Yan yung prayer ni Jesus na kinokopya natin. Not my will, but your will be done. Not my will, Lord, but your will be done. Not my plan, Lord, but your plan. I will follow your plan. Not my dreams, but I will follow your dreams. And pangatlo po, simplify life by always choosing what is right. Yan po yung wisdom, mga kapatid. Yung wisdom, sinisimplify niya yung buhay. Kasi sabi nga rito sa Proverbs, no, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May takot ka sa Diyos, magiging marunong ka. Lahat ng mga desisyon mo ay nakabase sa iyong pagkilala sa Diyos. So dahil kumikilala ka sa Diyos, ang lahat ng pinipili mo, tama. Ang mga desisyon mo, may nabase yun sa pagrespeto mo sa Diyos. So ayaw mong gumawa ng mali. Ayaw mo lapastanganin yung pangalan ng Panginoon. Ayaw mo ipahiya ang Panginoong Jesucristo. So you're doing what is right. Ano pong resulta? You're simplifying life. You're making your life simple by choosing what is right. You know how to make your life complicated? Gusto mo bang maging komplikado buhay mo? Simple lang. You choose what is wrong. Don't apply wisdom. Your life will be complicated. You will choose wrong relationship. You will ruin your family. Kasi you're not choosing what is right. So anong resulta pag hindi mo pinili yung tama? Magiging komplikado buhay mo, magugulo buhay mo. Subukan mo maging unfaithful sa asawa mo, magugulo buhay mo. Subukan mo tumingin sa may asawa ka, subukan mo tumingin sa may asawa na may asawa. At you date with that guy or that person, your life will become complicated. Kahit sa pera, no? Kahit sa pinapasok nating mga negosyo, kahit sa mga desisyon natin sa buhay, pag mali yan, maging komplikado buhay mo. Subukan mo magsinungaling. Yung kasinungalingan, papatungan mo ng kasinungalingan yan, tapos kokoberan mo pa ng isa pang kasinungalingan, para mapagtakpan mo yan, isa pa ulit kasinungalingan, you're making your life miserable. Kaya mas mabuti nang maging honest, no? You choose what is right. Honesty is what is right. Be honest. At least kung may pagkaamali ka, naging honest ka, yun na lang yung haharapin mo. Pero pag pinatungan mo ng mga sunod-sunod na mga kasinungalingan yan, your life will become complicated. You apply wisdom. Now, para po sa ating discussion, why does life become more complicated when we fail to choose what is right? At tayo po yung manalangin. Lord God, I am in awe of your perfect wisdom that weaves everything together for your glory and my good. Forgive me for the times I think I know better or try to figure out life out on my own. Teach me to trust your wisdom more than my own plans.
Help me seek your truth in your word and to live by it, even when I don't fully understand. Give me a heart that listens, obeys, and rests in you. You are too wise to ever make a mistake, and too loving to ever be unkind. I surrender my thoughts, my plans, and my will to you. Lead me to live with the wisdom that comes from Christ alone. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.